So kung hindi ka pa marunong mag-change oil ng motor mo, this video might help you. Dahil ngayon mag-change oil ako and ipapakita ko sa inyo kung paano ako mag-change oil na itong Aerox V2 ko. So kailangan lang natin ng mga tools na gagamitin. Kailangan natin ng socket wrench, size, embudo. Siyempre lagayin natin ng used oil. Tapos yung gagamitin nating oil. Usually yung ginagamit kong oil is yung fully synthetic ng Gulf. But nandito kasi ako ngayon sa Bulacan. Kaya ang gamit ko muna ngayon is yung stock ng Yamalum. So tara, samahan nyo, papakita ko sa inyo para kahit papano, pwede nyo na din gawin yung pag-change oil ng motor nyo. Let's go. So una natin gagawin, syempre, bubuksan natin yung drain plug. 12mm socket wrench. 12mm yung ginamit natin. Ganito lang siya, kadali. Gaganyan nyo lang. Medyo dagdagan nyo lang ng persa. Ayan. Pag tumunog na siya, sobrang lambot na nito. Tapos, gagamitan mo na lang ng kamay. Kapag professional ka na, hindi ka na matatapunan talaga ng mga naggamitan mong oil. Goods, diba? So, ito yung mga oil na ginamit natin. Wala pang 5 minutes, kaya na nating i-drain yan. Tapos, after that, ang gagawin natin is, open natin yung paglalagyan natin ng oil. So, kita nyo naman, wala na siyang tumutulo. Pwede na yan. Balik na natin tong drain plug. Kamay lang yung ginamit kong pambalik, pero gagamitin pa rin natin siya ng panlock. Ganun lang ulit, huwag nyo pepersay masyado. Ganyan nyo lang, kahit tulak nyo lang. Goods na yan. So next naman, tatanggalin natin itong cap. Kaya gagamit tayo dito ng plies. Napakabilis lang din naman na itong tanggalin. So ito yung cap na yun. Lalagay lang natin yung embudo na gagamitin natin. Katunayan na stock is good gagamitin natin. Medyo natapon lang kasi napakalaki ng butas na ito. Hindi siya kasya doon. Kaya that case medyo nagkatapon-tapon siya. Tapos ayan, sisimutin lang natin ito. Babalik na natin yan. Sayang kasi yung konting langis. Pero ang ginamit kasi natin dito is 1 liter. Actually 900 lang yung kailangan nito. Pero ganyan ako mag-change oil. 1 liter talaga. So after nyan, doon naman tayo sa gear oil. Dito naman sa gear oil, same pa rin yung gagamitin natin, 12mm. Pag nyo lang ulit pepersahin, kahit ganyan nyo lang. Pag tumunog na yan, goods na yan, sabay, gagamitin lang natin. Kahit kamayin nyo na lang, matatanggal nyo na to. Pag wala na masyado yan, okay na yan. Balik na agad natin to. So reverse lang ulit natin, tapos lock natin. Pag tumunog na yan, goods na yan. Ayan, may higpit na yan. Huwag nyo na masyadong persahin. So another use ng plies, ito. Open natin yung cap ng gear oil. Sa gear oil naman, tatanggalin lang natin yung cap nya. Tapos, tatanggalin natin to. Cut natin ng plies. Yung butas sapat na para pumasok doon. Ayan, makakapag-drain na yan. Tapos, ayan, okay na yan. Sabay piga-pigain nyo lang. So, wala na yan. Balik na ulit natin yung cap natin. Alright, we're goods. So, madalas naman na problema after mag-change oil is kung saan itatapon yung used oil. So, ipapakita ko din sa inyo kung paano ko ginagawa yun. Ito yung ginamit nating oil. Ilalagay lang natin dito yung used oil natin. So, ngayon, ito na yung used oil natin para sa proper na pagtatapon. Ayan, tatakpan nyo lang. Tapos, pwede nyo ito itapon sa basurahan. Kasi pwede din naman ito gamitin ng mga basurero sa mga makina ng mga takyan na ginagamit nila sa truck. Pwede to. And one thing na wag nyo kakalimutan kung naka-Aerox kayo is yung magre-reset kayo ng oil nyo. Or ito yung sukatan natin kung kailan tayo dapat mag-change oil kasi meron dito nakalagay sa motor natin. So papakita ko sa inyo kung paano ko ginagawa yan. Kailangan lang natin i-open tong panel natin. So ayan, meron tayong 63,000 na yung tinatakbo. Tapos ito yung menu natin, ayun o, yung menu. Click nyo lang yan, hanapin nyo yung oil. So sa akin, 1.8 na yung tinakbo ng motor ko. Pero usually, 2,000 kasi yung pag-change oil ko. Pero may biyahe kasi tayo bukas Pampanga. Kaya, i-change oil na natin to ngayon. So, kapag nakita nyo na yung oil, didiinan nyo lang yung menu. Tapos, magbe-blink yan. Kapag ka nag-blink yan, is diinan nyo lang ulit yung menu. Tapos, magre-reset na yan sa 0. So, after nya, pag chinek nyo yung oil nyo, yan, 0 na siya ulit. So, ito kasi yung magiging guide natin kung ilan na yung tinakbo natin sa motor natin. So, mga tol, yun lang yung pagpaprocess natin ng change oil, ng engine, and ng gear oil. Pero, pinaka-last na gagawin natin is dapat mag-start tayo ng motor natin. So, in this case, kapag nag-start tayo ng motor natin, mga tol, nag-circulate na yung bagong langis na ginamit natin para mapalibutan na agad yung
mga pyesa ng makina natin. So, ayun lang mga tol. Sana may matutunan kayo para sa araw na to sa pag-change oil and gear oil. Alam ko sa iba marami nang nakakagawa nito. Pero para sa ibang mga beginner na gusto lang din mag-change oil ng mga bago nilang motor. Ayun lang. And kung umabot kayo sa dulo na to, salamat and ride safe palagi.